Pwede bang pakibasa nyo yung inyong supplemental affidavit para ma-record ng committee? Ito na yung nature ng request ni Senator Marcoleta kanina na ang sagot natin, kung sakali may magbabago at may maidadagdag, sa committee na rin na ibahagi. Sige po, Yusek. Yes po, Mr. Chair. It's my supplemental affidavit. I, Roberto R. Bernardo, Filipino of legal age, a resident of Malolos City, Bulacan, under oath, depose and state. During the proceedings before the Department of Justice and National Bureau of Investigation Case Build-Up Task Force, in connection with the ongoing Senate Blue Ribbon Committee investigations regarding irregularities in certain flood control projects, I was asked to clarify certain matters set forth in my affidavit dated September 25, 2025, which I earlier subscribed and sworn to before the Senate Blue Ribbon Committee. Upon their clarification, I hereby confirm my willingness to satisfy and or secure the satisfaction of all civil obligations that I may be liable for under the premises. On paragraph 17 of my aforesaid affidavit, I mentioned that Maynard Ngu and I are close friends and that he was also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. To add, while I was attending the confirmation hearing of Secretary Bunoan sometime in August 2022, I was summoned by Senator Chis to his room. When I got there, he told me, hindi na ako bababa sa CA. Marami pa akong kulang na streetlight sa Sorsogon. Ano ba magagawa nyo para sa akin? I replied, kakausapin ko po si Sec Bunoan kung paano ang gagawin. I relate to Secretary Bunoan what Senator Chis told me. Subsequently, I received from the brother-in-law of Senator Chis Escudero a list of projects which included the aforesaid streetlights project. He asked me to confirm if that streetlights project was the one for Senator Chis, which I did. Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to Cork and meet Senator Chis Escudero, which I did. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Chis referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Chis and Maynard Ngu at the court. Senator Chis Escudero approached me, shook my hand, and said to me, thank you. I reserve the right to submit such further statements as may be warranted. I attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge and authentic records. This supplemental affidavit was executed in the assistance of a counsel. In witness thereof, I have hereunto affixed my signature this day of September 2025 at Metro Manila. I sign po, Mr. Chair. Pwede ba itong ibigay? Tapos pirmahan niyo po muna, sir. Pirmahan niyo po muna. Do you have pen, sir? Napirmahan ko na. Napirmahan Na kanina na i-abs man. Senator De La Rosa is recognized. Yusek Bernardo. Sige. Go ahead, Mr. Chairman. No, tatanungin ko lang kung napirmado na yan. Yes po, Mr. Chair. Na-subscribe na rin yan sa DOJ. Yes po, kanina po sa... Hingi lang kami ng kopya para Yes sa po, mga Mr. miyembro. Chair. Yusek Bernardo. Sige. Kanina po sabi nyo nais nyong ibahagi sa amin ang sistema na nakikita nyo po sa DPWH. Would you be willing to share that with us now in open plenary? Yes po, Mr. Chair. Sige po. Tatagalugin ko na lang po. Una po, sa pagpahanda po ng budget para sa years na susunod, halimbawa, ay meron pong mga budget call, etc. So, ang nangyayari po dito ay minsan may mga lumalapit sa aming mga district engineer, mga nag-o-offer po ng listahan, humihingi po ng listahan. Pagkaraan po noon ay ipapasok nila sa NEP. At pag po napasok naman sa NEP, ay nagkakaroon po ng mga operational na hindi na po namin alam kung ano. Ito po usually nanggagaling sa mga congressional districts. Ang mga congressman naman po ang alam ko yung mga kausap ng mga district engineer dito. Meron din pong taga-ibang lugar na nagbababa po sa iba-ibang distrito. So yun po, hindi na po sakop ng
aking kaalaman. Pero usual pong nangyayari yun. The usual practice is that ang mga contractor po minsan ang nagsasabit ng title ng mga proyekto. So, minsan po, kaya po minsan ay hindi po nagmamatch doon sa kailangan ng DPWH. Bigla na lang pong pumapasok dito sa aming mga kwan. Kaya po minsan ay kamukha po din sinasabi ni Secretary Toby kanina, ni Congressman Toby, parang kulang po sa requirements kasi minsan po walang RDC, hindi po na inspection, hindi po nakita ang mga proyekto bago po napalagyan ng POND, bago po naipasok sa NEP. Ngayon, ang nangyayari po dito, pagka po ganun, minsan nagfe-fail po yung proyekto, hindi po siya napapatupad. Dahil nga po, minsan, pagka po table survey lang, hindi po nagmamatch. Kaya po nagkakaroon ng gulo minsan para pagka po ini-implement, nagkakagulo-gulo po yung mga title. Yun. Ang isang nangyayari naman po, pagka po ang isang proyekto ay malaki, ay ginagawa po na phase by phase sapagkat mas malaki po ang tsansa ng isang proyekto. Halimbawa po ay mayroong 1 billion na proyekto na nararapat sa isang river channel. Ang gagawin po nila, ang gagawin po ng mga district na talaga naman po dapat gawin dahil siyempre by chance po, kung ipapasok mo po ang 1 billion, hindi po papasok ng 1 billion yon dahil siyempre marami pong parang we call the budget as parang pizza pie po yan hati-hati. So ang ginagawa po, inahati-hati po by phase. So by chance po, halimbawa po ang 1 bilyong proyekto ay naging 100 milyon. So, ang chance po noon, mas malaking chance kaysa po sa mabigyan ng 500 million. Minsan po, 200 milyon lamang ang mabibigay or minsan, 500 milyon ang magiging pondo ng isang proyekto. Sa aspect naman pong ganon, nangyayari po ay minsan, kaya po hinahanapan ng parang pre-FS, etc. Hindi na po nagagawa sapagkat ang requirements po ng pre-FS, I think, is 1 billion. Yung pong full FS yata, 2 billion. I really cannot, Mr. Chair, kasi po medyo nakarating na po ako sa ganito na akala ko makakapahinga na din po ako. Hindi ko po masyadong maalala ang mga requirements na yun. Pero ganun po yung ginagawa namin. Ngayon, minsan naman po, pagka po, sa errata po ng HGAB, nagkakaroon po kami ng may nadadagdag pa kaming nakikita bukod dun sa total na mga proyekto na nasa NEP. Kasi po ang bawat congressman, meron pong formula na tinatawag, so na-allocate na po yung mga pondo nila. Minsan po, merong lumolobo na pondo sa NEP. Ang sinasabi po ng aming ahensya ay may scientific formula naman talaga dyan. Which, nung una po talaga namang ganun talaga Meron po kaming basis po as what was explained by Yuse Cabral. Subalit, minsan po, bigla na lang magtataka kami na merong lumalaki na NEP restored. Minsan po, 1 taon pa lang, pagkaraan ng 1 taon, biglang lumobo ng malaki. Minsan po, may nakukonsider, kasi po minsan, ang basis namin sa NEP restored, babalikan namin yung NEP restored noong nakaraang taon, doon lang po yung basis. Pero meron pong iba na lumolobo pa sa succeeding years. So yun po, pagka po na-credit sa planning, so lumalaki na po yun. Kumbaga, ang dinidemand po ng mga kongresista ay dapat ganyan nakalaki yung aming NEP restored. So hindi na po base doon sa tinatawag na formula na sinasabi ng DPWH. So doon po nagkakaroon ng leeway na ang ibang mga distrito... Mr. Chair, excuse me, Mr. Chair. Baka Yes, pwedeng Senator De La Rosa. isubmit na lang niya sa atin para mapag-aralan dahil masyadong technical yung sinasabi niya. Yung convert into affidavit na lang yung sinasabi niya. Mahaba pa ba yung... Mahirap ma-digest, Medyo mahaba. Mr. Chair. Ang daming technical na I sinasabi. understand. Bisaya kasi ito si Senator De La Rosa. Tama siya. I understand. Sorry po, Mr. Chair. Hindi, pagkatapos mo maipahayag, para din naman sa interest ng iba, saka mo ibigay yung kopya. Pwede? Opo, Mr. Sige. Chair. Opo. Okay lang yon, Senator Ronald? Kasi medyo mabilis kasi yung explanation niya, tapos highly technical. Yeah. Mahirap Pero i-absorb. magbibigay din naman siya ng Baka kopya. pag-aralan na lang natin nung nakasulat. Thank you, Mr. Chair. Mga ilang minutes pa yan, Yusef? Ang Mr. Chair, parang kabisado ko lang po yung sige. sistema. Pero kung okay lang po, yun na lang po, isasabit ko na lang po yung Hindi, sistema. kung maiksi lang naman, kasi yung iba interesado rin Sige, please proceed. Okay lang Ronald? Okay. Minsan po, dumalaki po sa HGAB yung pondo kasi bigla na lang nagugulat kami na pagdating po ng HGAB, natadagdagan yung mga pondo nung iba. Tapos
Parang may sinasabi, pag nag-errata, pag nagkaroon po ng errata, nagkakaroon po ng ekstrang pondo. Nagtataka po kami, why in the introduction of errata, marami pong nababago, marami ring nadadagdag. Yun po yung nagiging kalakaran ng nangyayari. Ngayon, after that po, pag po sinabit na sa Kongreso, ay sa Senado, yung pondo, so meron naman pong BICAM. Pero before the BICAM po, merong errata before the BICAM. Meron din pong dagdagan doon na pondo. So, ang amin po, nagtataka po kami, bakit doon sa mga halagang ganun, bakit may mga talagang nasisingit na pondo na nakikita namin na dadagdagan. Tapos po, after the BICAM, yun nga po, hindi na po namin sakop, hindi na po nasasalat ng DPWH kung paano po nag-i-increase yung budget. Kasi as according to Yuse Cabral and Secretary Bunoan, we are not members of the BICAM. So yun po yung basta biglang, minsan po, yung mga proyekto namin ng mga nararapat na proyekto namin, napapalitan po ng mga title. Hindi po namin alam kung bakit nangyayari yung ganun, na pag lumabas na lang ang BICAM, napapalitan po, nababawasan kami ng ganun, pero nadadagdagan po yung ibang pondo. Kumbaga, kahit po mabawasan yung aming main program, lumalaki naman po yung BICAM na nabawasan pa yung program namin. Yun po yung, hindi po namin alam kung paano ang nagiging sistema po doon. Ayun. Pero sa amin po kasing sistema, pagka po pumasok sa NEP, we can undertake early procurement. So doon pa lang po sa early procurement ay meron na pong bidding kami. So hindi lang po namin na-award. So ganun po, meron po naman na nakakahula din kahit hindi pa po lumalabas sa BICAM. Meron ding proyekto na nakikita nila na lalabas. So meron din pong mga early procurement na nangyayari. But this is a limited, hindi po namin masyadong salat ito. I can only speak of some projects which I think were being bid out before the release po on the BICAM. Yun po yung nangyayari. So kami naman po sa DPWH, ang amin pong pagpapahalaga sa absorptive capacity at saka po sa disbursement ay talagang dito po kami ginagraduhan eh. Kaya kung mapapansin nyo po, ang aming mga DE, ang aming mga direktor ay nagkakarera sa pagbibid out ng project para po pagdating po ng Enero, kung magkakaroon po ng GAA, madali na po naming ma-implement ang mga proyekto. Ayun. Kumbaga kasi po, we are rewarding or giving honors to districts who can bid out the most number of projects and who can disburse the amount in a shorter time. Yun po. Kasi po pagka po nakapag-conduct ng early procurement, minsan po Enero pa lamang 80%, 70% na po yung na-bid out namin. Ang nagiging problema lang po ng mga ganito ay pagka po malaki yung kanilang nagiging pondo sa BICAM. Yung po hindi pa po kasi na ibibid. Maliban doon sa talagang may mga nakapanghuhula kung alin talaga yung proyekto pagka po iba-BICAM. Yun po. I think those other can be explained when yung sistema naman po ng bidding, etc. Yun po. Kasi po, kada congressional district po, siyempre merong mga NEP restored nila, meron po mga pumasok sa iba na proyekto sa distrito. So yun po, medyo sa bidding naman po noon ay talaga pong nagre-require po minsan yung mga aming mga representative. District na po ang kausap doon, Chairman. Hindi na po sa level namin yun. Mga district na po. Kasi po ang aming district, 150 million and below, sila po yung nagbibid. Sila po yung gumagawa ng estimates. Sila po yung nagbibid. Sila po yung nag-award. Sila po yung nag-i-implement. Sila rin po nagpapakolekta. Yun po. Hindi po namin napapansin na lahat po ng authority nabigay po sa isang distrito. Nandun po lahat yung pondo. So 150 million and below, talaga pong parang autonomy po ng isang district office na magkaroon siya ng power to bid out, implement, and collect without any pakikialam po ng central office. However, meron po kaming, ang sinasabi namin, meron naman ang kada district na quality assurance unit. Meron naman po silang inspectorate team. Meron pong COA. Meron din naman po kaming, sometimes it's 4 times per year na lumalabas po ang aming quality assurance unit, nagpupunta po sa kada distrito at kada region to conduct assessment and inspection of all those projects.
So dito nga po yung nagtataka din kami, while there are projects being implemented in some districts which appeared to be substandard, hindi po napapansin nitong mga nag-i-inspeksyon na to. Kaya ang nagiging ano po namin dito is why, kaya po dapat po siguro baguhin yung sistema no na i-enhance po yung QAU. Kasi nga po, pag po nag-inspeksyon, mga 20-30 proyekto, hindi po natatouch lahat, Mr. Chairman. So, sana nga po ay mabago yung aming sistema dito na talagang mas mahigpit. At the same time, yung pong aming monitoring ng aming kwan. Because we only relied on the PCMA report being encoded by the project engineers from time to time. Usually po, dapat po, meron po kaming kada proyekto po, dapat po may geotagging ng pictures. Pero hindi po lumalabas yung ganun eh. Parang minsan, siguro yung mga ibang PE, tinatamad, nilalagyan lang ng pictures, nagkukulang lang po sa validation, which are being handled by our Bureau of Construction and the IMS, yung pong ganyan. Ang nangyari po dito sa, nakita namin, yung sa report sa Pangulo, ay nabigyan po ang Pangulo ng mga datos na nanggaling po sa multi-year planning and scheduling applications. Hindi po dun sa aming Survey 123, which are the actual GPS or the coordinates of those projects. Kaya po, kung mapapansin po ninyo, ang isang common tao na tumingin dun sa sumbong sa Pangulo, hindi po niya makita yung proyekto. Kasi nga po, we really don't know why those data were sent to the Office of the President. Yun po yung nangyari dito. Kaya kung makikita niyo po, may 1,000 proyekto yata. Senator Marcoleta, excuse Pwedeng, me, Yusek. balikan lang natin yung MYPS mo at PCMA. Sabi mo kanina, mas reliable yung Survey 123 kesa sa PCMA. Ano ba yung ginagamit sa umpisa para lang ma-detect yung coordinates? PCMA vis-a-vis yung Survey 123. Yes po, Mr. Chair, ang Survey 123 po is being used in conjunction with the PCMA. Yung ginagamit na instrumento para masabi natin mas accurate kesa dun sa PCMA. Kesa po sa, actually, ang pinakadatos po ng PCMA ay Survey 123. Yun po yung nag-i-encode po yung ng mga pictures. Yun po yung naka-conjunction lang po sa PCMA. Pero yung MIPS po, Mr. Chair, iba po yan kasi multi-year planning system eh. Minsan po kasi, pagka po kasi sinurvey mo ang isang lugar, halimbawa po merong datos kayo ngayon, meron pong minsan yung pong mga river channel natin, naiiba po eh. Siyempre, in the course of years, nakakaroon po ng mga delineation po ng mga river channel, etc. Tapos minsan po, pagka tinitingnan ninyo, actually may pagkakamali din po dito ang mga district at region na hindi po siguro na-report hindi po na-i-correct agad sa system yung mga ginagawang proyekto. So yun po, dapat po siguro maging sa amin, ma-enhance namin po yung ganung. Thank you. Mr. Senator Chairman. Bam, you may reclaim your time. Yes, Mr. Chairman, with the permission of Senator Aquino, just a manifestation, Mr. Chairman. Matagal na rin ako dito sa Senado, marami na rin akong na-attendahan na executive session. Pero doon sa salaysay mo, wala namang pang executive session doon. So, parang hindi mo sinasabi yung gusto mo sanang sabihin sa executive session. So, baka dapat sana sabihin mo yung totoo. Ang tagal mo nagsalita, hinihintay ko yung mga detalye tungkol sa bakit gusto mo mag-executive session, pero wala akong nakitang pang-executive session sa sinabi ninyo. So, sabihin nyo yung totoo. Mr. Chair, ano po kayang aspeto ang dapat kong sabihin para dun sa yung po bang mode ng bidding o doon po kaya sa aspect ng pagkuha ng mga proyekto? Parehas. Sa sarili mong pananaw, tingin mo kailangan ng executive session. Sa sarili mong pananaw, we're not questioning it. Ang tingin ko po medyo... Okay, ano understood. po, Senator Bam, you may reclaim your time. Sige po. Kasi yung nakwento nyo po, Yusek, yun yung maayos na paraan, di ba? Kung naging maayos lahat ng paraan, yun yung nakwento ninyo. Pero klaro po, kunyari, sa distrito nila Engineer Alcantara, maraming naging problema. May mga ghost, may mga alanganin, no?
So, unang-una po siguro, talk about the bid. Meron ba talagang bidding na nangyayari sa inyo pong nasasakupang lugar? Ano po bang mga areas po na responsible po kayo? Buong Pilipinas po ba? Hindi po, Mr. Chair. Ang under ko po nung ako po undersecretary ay ang Luzon except 1, 2, and CAR, saka po Visayas. Okay. Malaking region po yan. May bidding po ba talaga nangyayari? Kasi napag-usapan po namin dito yung bid rigging, yung pwedeng pagmulta ng Philippine Competition Commission. So first question ko, meron ba talagang bidding na nangyayari sa mga proyekto? Pangalawa, and maybe this can be my second and last question, Mr. Chairman, yung nangyaring ghost project, saan ho nag-fail yung proseso po ninyo para magkaroon ng ghost project, no? Sige po, those two questions po muna. Sa aking pong pananaw, yung pong bidding, talagang nirerespeto po ng mga district engineer at saka ng mga regional director kung sino po yung pinaka-proponent, kung sino yung nagbagsak ng pondo, kung sinong representative, kung sino po yung may-ari ng proyekto. Usually po, mga district na po at region, ang sinasabihan na po dito. Kaya po, normally, kumbaga sa pag sinabi pong kanila, napapatulong sa mga district, sa mga region. So, pag po napatulong na ganun, of course, natutulungan po. Kasi nga, alam naman na merong sometimes there are costs, project costs, beyond dun po sa nila, yung mga tinatawag po ninyo na mga gastos na kailangan pong matulungan at mapunta sa kanya at maibalik sa kanya. So, doon po, may nominated po na contractors. The usual po dito ay tumutulong po yung mga distrito at saka region na talagang tulungan na manalo. So Yusek, sa tingin po ninyo, anong porsyento ng mga bid ang rigged or luto na? Anong porsyento yung talagang totoong bidding talaga? O do we assume na lahat ng bidding na nangyayari ay lutong-luto na? Sa pananaw ko po, almost 100% Kasi wala po talagang napipilitan po ang ating mga district engineer, ang ating mga regional director. Pagka po kasi may nagbaba ng pondo at hindi napunta sa kanila, kutakot-takot na pong panggigipit ang gagawin nito. Kamukha po ng ating mga representative. Pagka po hindi napunta doon sa mga gusto nila, nagagalit po. Meron din pong areas na meron pong naglakad. Pag hindi po napunta sa kanila, talagang iipiting ka nun. Later on, ikaw pa po ang gagawa ng issues or kakasuhan ka pa. Yun po yung nangyayari doon. Mr. Chairman, with the permission of the Senator Aquino, anong solusyon nakikita mo para wag na mangyari yan? Would regionalizing the district engineering offices be a solution? Alisin natin sa district para walang pakialam yung congressman. Gawin Pwede natin po. regionalized. Mr. Chair, pwede po yan pero meron pong unique areas wherein ang isang district ay talagang pinadadala niya sa region. Pagka po marami siyang kalaban doon doon po sa area. Meron pong nangyaring gano'n. There are congressional districts. Please do not, na nangyayari na pinadadala po sa region kasi nga po merong mga magkakalaban doon ng mga contractors o may mga kampi-kampi na hindi po nila nakukuha yung gusto nila. So, regionalizing Mr. Chairman, nangyayari po sa amin, pagka po ginawang region ang bidding, hindi po masundan mismo ng ibang representative. Talaga pong pwede pong ganun dahil nangyayari po noon, iba pong kausapin ng regional director, hindi po kamukha ng district na talagang parang localized. So, anong nakikita ninyong solusyon dyan with the permission of Senator Aquino? Anong nakikita niyo? Ano masasuggest ninyong solusyon sa amin? Para hindi mangyari, para magbago yan. Dahil mukhang sabi nyo nga, 100%. Nung sabi nyo, yung bidding, 100%, may anomalya. Tumatango si Engineer Alcantara. Anong solusyon na nakikita nyo dito? Sapagkat yun yung isa sa mga purpose ng aming investigasyon Nagkakaroon po kasi ng pagkakataon. Pagka po, yun nga po, meron po kaming detailed unit price analysis pero sometimes it's being bloated.
Yun po yung nangyayari. Although we conduct quarterly price monitoring scheme in the department, sometimes it's not being followed by the district kasi kung ano-ano na pong item yung nalalagay nila, ganun. Tapos po, ang mahalaga po dito talaga pong isagad yung presyo. Kumbaga kung ano po yung presyo ng kwan, to strictly monitor the standards and then the materials being used in a project. Minsan po doon po nagbo-bloat eh. Kaya po nagkakaroon ng pagkakataon na ang variance, kumbaga napapaliit po eh. Masyadong ginagawa po nilang kinokontrol nila na maliit lamang ang variance. Hindi po Mr. Chair, ako, time ko na. Hindi pa, yung interjection lang. Interjection. We are looking for solutions. Yusek Bernardo, do you think kung makapasa kami ng batas ng death penalty para sa mga corrupt na politiko at mga government officials, ikaw matatakot ka kaya na inamin mo na kanina na may kasalanan ka? Ngayon, kung meron tayong existing na batas na bitayin ka kapag ikaw ay nahuli, magawa mo kaya yung nagawa mo ngayon? Palagay ko po, maraming matatakot talaga doon at hindi ko po masasabi, Mr. Chair, na mawawala po totally. Pero tsak pong mababawasan. So, mas maganda, meron tayong death penalty. Yun. Coming from the horse's mouth, Mr. Chair, na umamin na siya, nagkakasala, gumawa siya ng kalukuhan, pero kung meron tayong death penalty, hindi niya gagawin yun dahil matakot siya. Senator Bato, halimbawa papiliin ka, makulong sa Muntinlupa na habang buhay sa death penalty, anong piliin mo? Considering the living condition sa Muntinlupa, palagi ko piliin pa ang death penalty. Sir, pipiliin ko Muntinlupa. Enjoying sa Muntinlupa, pwede ka pa magdegosyo doon. Pwede ka pa magdegosyo. Iba nga doon, negosyo lang siya po eh. Drug lord pa rin hanggang ngayon. Ando sa Muntinlupa. Mr. Chairman, I move to strike out that statement of Senator De La Rosa. Mr. Chairman, may oras teka pa. muna, Ordered. Senator Aquino, just want, dun lang sa point na yun, I'm sorry. Pinag-uusapan namin nila Senator Marcoleta eh. Alisin yung district, yung DEO, gawing regional. It's a lot better than what we have now, hindi po ba? Mr. Chair, We will formulate a law to that effect, restructuring the DPWH. Mr. Chair, may I po, nung una po ang narinig ko region ang aalisin at district ang ititira. Pero ngayon po, doon po sa proposal nyo, Mr. Chair, Mr. President, gawin pong region ang district. So ngayon ko lang din po narinig yan. But ang mahirapan po tayo dyan, yung pagka po nasa regional, iisa lang po ang opisina noon, ang dami po ng distrito eh. Baka po mahirapan to really come up with the ng bawat district to attend to the needs of every district. Masyado pong malawak ang isang regional. Interject, Mr. Chair. Kaya po pinopropose ni Senate President, talaga pong nag-uusap kami na yung mga DEOs na lang alisin. Kasi po ang nag-a-appoint sa inyo yung mga congressmen. Kahit anong iutos sa inyo ng congressman, wala po kayong magagawa. Sunod-sunuran po kayo ng congressman. Makapangyarihan po talaga. At pagka hindi nyo sinunod, patatransfer kayo sa ibang lugar. Kaya nakukurap po talaga eh. Mr. President, meron po pong isa. Payagan natin sa ating tuntunin. Huwag na nating bibigyan ng pagkakataon ng congressman o senador na maglista pa tayo. Doon nagmumula yun eh. O kung wala maglilista, pabayaan na lang natin yung executive pero kinakailangan sigurong bantayan para po yung paglalatag ng yung project, macro, talagang panglahatan. Yung national impact kitang-kita eh. Hindi yung gagawa ka ng flood control dito, doon, hindi man magkakaugnay. Walang impact eh. O pagkatapos papasok ang congressman. Anong congressman ba yung sinasabi mo? Party list o regular? Kasi alam mo yung party list ganito. Napakatagal ko naging party list. Ito, yung sentimiento ko siguro, kargado ang buhay ko dyan eh. Kasi kami, 150, 160 masaya na kami. Kung Toby, di ba? Ito inamin na po ni Secretary Bunuan eh. Regular, 1 billion. 150. Tingnan mo na, doon pa lang eh.
Thank you very much, Senator Marcoleta. 1 minute, the one chair second lang recognizes Congressman Toby Chanco. He wants to... Iyan ko lang po kasi, No, maglalagay po kami, Senator Ping, halimbawa, naglagay po, kasi nationwide kami. Kailangan po kami magtao po sa distrito dahil kukunin niya yun eh. Kami na nga po naglagay. Halimbawa, kung hindi ko po kaibigan, halimbawa, naglagay po ako sa Malabon. Alam niyo, kasi ang mangyayari po dito, pipiliin ko na lang yung kaibigan ko eh. Kasi po pag hindi ko kakilala, pag naglagay ka, halimbawa, 5 million lang nilagay mo dahil kukunti lang na iaabot mo eh. Kukunin po na regular. Salamat po. thank you. Senator Toby Chanco is recognized. Congressman, sorry. Sir, no, I just want to reply. Siguro hindi naman po lahat ng congressman ay namimili ng district engineer, no? Alam po ni Yusek Bernardo yan, sa Nabotas. Kung sino yung next in rank, yun lang po ang napropromote. I have never requested for a district engineer. Alam ni Yusek Bernardo. Kaya yung mga district engineer ko, kung sino yung assistant district engineer, siya po yung napropromote. Can you confirm, Yusek? Yes po, Mr. Chair. Actually, yung district engineer po ni Kong Toby ay rose from the ranks din doon sa district at nung po naging ADI yun, nung inirekomenda po namin sa kanya, sabi niya kami na bahala. So, hindi po talaga siya... Yeah, point well taken.